We are on the series of the hope of Christmas. Everybody say, hope of Christmas. Na ang Paskong ito ay naghahatid ng pag-asa, ng buhay na pag-asa. Alam nyo, by default, this world is decaying. And it is hopeless. When you look at how politicians are doing their job, it's hopeless. When you look at the young people, it's getting hopeless. Salamat! Sapagkat ang Pasko ay nagpapaalaala sa atin na bagaman by default there is hopelessness, ang mga tagasunod ni Kristo na tumanggap ng Pasko ay meron dahilan to raise our hope. Hallelujah. Can you hear that? Amen? We have reason to raise our hope. But there are a lot of things, ladies and gentlemen, that brings down our hope. Ano po? There are a lot of things that disappoints us at napapagod na tayong umasa. Mga kapatid, let Christmas remind you that there should be no point in time in our lives na yung pag-asa natin ay dapat na manghina. Alam niyo po, ito pong awit ni Maria. Ano po, ay napakaganda. Matapos maunawaan ni Maria ang misyon na binigay ng Panginoon sa kanya, ano po, una may pag-aagam-agam siya, una natatakot siya, una nagugulumihanan siya. But after the Lord assured her of her mission, ano po, ay inawit niya ito. Ang sabi niya, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Ayan, ginawa kong kanta yan ni Gary Granada. Ang ganda, ano po, na ito yung awit. Alam niyo yung mga composer, ewan ko sino mga composer dito, tulad ng aking anak, ano po, they compose from their hearts, from their experience, ano po. At halimbawa si Brother Gary Valenciano, pag-pray po natin, nung Friday may concert siya, pero bago po siya mag-concert ay nagsusuka na po siya, nagbabamit siya, at nakakaanim na kanta pa lang, hindi na po pwede ituloy, kailangan siya i-rush sa hospital. Tonight, meron siyang another concert, and we know that every time Gary sings in a concert, he is inspiring people. Ano po? Nung araw, yung mga singer, you cannot afford to mention God in your concert. But with Gary, he never hesitated without being preachy to mention God and hope for the Lord. Can you join me in praying for him? Ano po, right at this moment, Angeli is going to decide kung itutuloy ang concert mamayang gabi. Ano po, sa Araneta Coliseum. And Gary is still in the hospital, and the doctors are assessing kung kaya ba. Ano po? Let's pray for them. Father in heaven, we thank you for the life of Gary Valenciano and Angeli as well, in their desire not just to stage concert, Lord God, but to inspire people, to raise up hope of the people. Lord God, we have seen how you move in their concert, and now we pray, would you grant Brother Gary Valenciano the strength that he needs, Lord God. Restore his body, Lord God. And we pray that you will give discernment to Angeli and his management team of the Genesis, whether the concert will proceed or not. We pray that you will grant them favor. And if there is any attempt of the enemy to disrupt this occasion where Gary and his team will inspire people, Lord God, inyo nga pong wasakin ang gawa ng kaaway, and we declare that you will cover them by the blood of Christ. At sa aming lahat, ano mga bagay na ginagawa ng kaaway para kami ay hadlangan sa aming pong patuloy na paglalagay ng aming pag-asa sa iyo, aming tinatanggihan. Kausapin mo kami ngayon, in Jesus' name. Everybody shout and say, praise the Lord. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, si Mary, after she has learned her mission, after she has been assured of her mission, ano po, naroon pa rin po yung danger, naroon pa rin yung risk, naroon pa rin yung kawalan ng katiyakan sa lahat ng detalye, and yet, she was convinced that she had a mission. Ano po? It's not just the mission to become the mother of Jesus on earth, but the mission to bless all generation. Look at her song. Ano po? Ang ganda po nito, mga kapatid. And may the Lord speak to our hearts. Ano po? Ang sabi po sa verse 46, from now on, ano po, sabi po doon, all generation will call me blessed. Ano po? Ang sabi po niya, ano po, tingnan po natin, verse 46, tingnan natin, ano po, 46, 47, 48, sabi niya, my soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices
in God my Savior. 48, ano po? For He has been mindful of the humble state of His servant. Ito po, 48, sa latter part. Pakibasa nga po, ano po? Want to ready? Malakas, read. Mga kapatid, her decision to accept her mission was not just out of her obedience to God, but out of her concern for the rest of generation. Alam niyo, Mary being blessed, ano po, it's not because she is the mother of God. No. Look at the earlier verse, 46, 47. She also needs 46. Mary said, my soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in, pakibasa po, in. So Mary was never the God of the mother. Was never the mother of God, but she was the mother of the God who became a man. So in the humanness of Christ, she is the mother. So alam niyo po, sa Harvard, sa Boston, at yung mga sikat na eskwelahan, ano po, ang mga bata dyan, ang mga kabataan, nag-aaral. Tapos nagma-master, nag-MA, tapos double MA, tapos nagdo-doctorate, double doctorate. Wala na silang time sa love life nila. Kaya po, pag time na tapos na sila, matanda na. Sayang naman yung utak nila. Are you following me? Na pag tapos nila, wala na. Matanda na. Hindi na sila mag-reproduce. Pero sa talino ng tao, alam niyo ba, nagkaroon ng tinatawag na sperm bank. Alam niyo yung sperm bank? Yung sperm nila at saka yung egg cell inilalagay sa isang refrigerator and then sa sperm bank at doon nakapreserve yun. So that by the time na sila makatapos na, they have no more capacity na magkaroon ng healthy na anak, pero nakapreserve yung sperm at saka egg cell. So sa kanilang hudyat ay pagsasamahin yon sa womb ng babae at manganganak. Alam niyo ba na even before science discovered that, it actually happened on the day of Christmas. Are you listening? May kausap ba ako? Na ginamit ng Diyos yung egg cell ni Maria and without sex, sa pamagitan ng Holy Spirit, nagsama po at nabuo ang baby Jesus, who is human and who is also God. Pwede mong palakpakan natin ang Panginoon. Malakas na palakpak. It's amazing that it happened. Ano po? Kaya nang panganak ni Maria, si Jesus, siya ay, sabi, pinagpala sa lahat ng babae. Kaya si Maria, pinagpala sa lahat ng babae. Bakit siya pinagpala sa lahat ng babae? Sa dinami-dami ng babae, siya ay pinili. Ano po? Pangalawa, sa pagpili sa kanya, she is now in a position to bless the next generation after generation. Hallelujah! Mga kapatid, mga minamahal, in our series about Hope of Christmas, you and I are called to understand that this hope can actually influence, can yield to greater influence sa mga susunod na generation. Mga kapatid, mga minamahal, that's the reason why we need to continue to raise our hope. Because our hope, ladies and gentlemen, yields lasting influence. Ano po? Yan po ang ating pong topic. Ano po? Yung pag-asa natin, yung susunod ng mga anak natin, pamangkin natin, mga next generation, lumalakas din ang loob at na-inspire. Kaya, huwag kang susuko. Sabi mo sa tayo, huwag kang susuka. Susuko. Ano po? Huwag kang susuko. Continue to raise your hope. Hallelujah. Alam niyo si Mary, at this point, talagang ang daming uncertainty. Tapos, naka-raise yung kanyang buhay. Sabi ko noong nakaraan, si Joseph had a dream, had a hope. At he was about to stop and end that hope. Pero, kinausap siya ng Panginoon na ituloy. Ituloy yung kanyang pangarap at pag-asa sa isang magandang love life with Mary. Kaya, pinagpatuloy niya.
Ngayon naman si Maria, mas matindi si Maria, ano po, bago pa si Joseph maging bida sa larangan ng pag-asa, mas bida si Maria. Mas magaling ang mga babae. Mabuhay ang kababaihan. Palapakan nga natin ang mga kababaihan. Alam niyo, sa totoo lang, yung mga babae, ang laki ng, you are in a greater position to influence the next generation. Di ba? Unang-una, sa inyo nabubuo, sa tiyan ninyo nabubuo. Bagaman ang tiyan namin lumalaki rin. Ano po? Pero yung tiyan niyo po, sa tiyan niyo nabubuo ang baby. Kaya yung nararamdaman ninyo, yung naiisip ninyo, it affects the baby. Ano po? Yung sinasabi ninyo, it affects the baby. At mas maraming panahon ng nanay sa mga anak. Kaya ang laki ng impluensya ng mga nanay sa mga bata. Kasi yung mga tatay, naka-distant sila, distant. Kaya mga kapatid, mga minamahal, it is important for us to understand that as we raise our hope, God is giving you the greater opportunity to have a lasting influence to the next generation. Alam nyo, yung following verses po nito, I wish I have time to expound. Kasi it speaks of the reason why Mary accepted the mission. Ano po? Because of her understanding of her God. And she never hesitate to pronounce in this song ang kanyang karanasan sa Panginoon. That I wish I have time. But, you know, the Holy Spirit has a different direction for all of us. Because instead of expounding the song, I have requested Sister Nenet Tuason to share to us how the Lord has been using her to inspire the young lawyers of BSU, to inspire the student ng College of Law. Alam niyo po, she herself had experience as a young woman before na ma-discourage, and she could have stopped. But because she also experienced, people, God gave her people to inspire her. At yun po yung pag-asa na iniraise ng Lord sa kanya, and God has blessed her. Ano po? Ngayon, nakalagang proud na proud po tayo sa Bulacan, BSU. Sikat na sikat ang College of Law at ang Bulacan. Dahil po sa kanyang pangunguna, nagkaroon tayong top notcher. Nakasama sa top notcher. Tapos yung percentage ng ating mga pasadong abogado ay napakalaki. Ano po? Even the Chief Justice Puno was telling me, galing ng Bulacan. Palapakan nga natin ng Panginoon. Sapagkat sa likod po niyon ay ang ating kapatid sa Panginoon mula nang siya naging Dean of College of Law, yung mga batang abogado at abogada ay talagang graduating with flying colors. Pero hindi madali. Tulad ni Maria, it was not easy for her to accept that mission to become a source of inspiration to bless the next generation. Pero siya, si Sister Nenet, kagaya po ni Maria, ay naging daan to bless other people. Why? Because every opportunity that God is giving us to raise the hope of the people around us, especially the next generation, hallelujah, is actually God's mission for all of us. So ngayon, nais ko pong tawagan si Dr. Nenita Tuason, ang ating pong Dean of College of Law ng Bulacan State University, our very own Sister Nenet Tuason. Palapakan po natin. God bless you, Sister Nenet. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa aking mga kapatid sa Panginoon. Before I assumed the deanship position, I was already teaching at the College of Law. Bago po sa College of Law ng Bulacan State University, I was also teaching at St. Mary's College. No? So when I was brought by our Lord to Bulacan State University College of Law, as Dean, I had witnessed for so long a time during testimonies of our students how they were so grateful when it comes to their professors, yung kanila pong pasasalamat sa mga professors na tumulong upang sila'y maging certified public accountants and lawyers.
So, na-witnessan ko po lahat yun. Narinig ko. And when I was brought by God and assumed the deanship position, I was already aware at that time that I was there for a mission. So, hindi po ako in-appoint dahil akong pinakamagaling sa lahat ng nandun. Hindi po ako dinala ng Panginoon upang magmagaling at sumikat. Hindi po. I know in my heart that I was there for God's mission. So I was there for a purpose. Kaya doon pa lamang ay naroon na po in my heart yung aking intention na this time, ang gusto kong ma-recognize ng mga students ay hindi lamang yung professors. So with all due respect to our professors, gusto ko po na ang kilalanin nila kung bakit po sila nagtagumpay ay dahil sa Panginoon. It was very hard at first sapagkat may inabutan na ho akong sistema. So hindi naman no nagsimula na ako agad. At ang mga students, katulad po ng lahat ng magiging pagbabago, painful sa umpisa. Pero nilagay ko po sa aking sarili, I was not there because I was there without any reason. Kaya ako nandoon ay para tuparin ang misyon ni Lord. Kaya po, sa kabila ng marami ho akong tinanggap na death threats, marami ho akong tinanggap sa umpisa pa lang. Kasi alam nyo naman po sa College of Law, may mga fraternities po yan, may mga students na pag hindi mo pinagraduate, alam ko yung sasama ang loob. At when it comes to issuances ng policies, medyo ang mga binibigay kong policies so ay hindi madaling tanggapin. At marami hong na-bothered na mga professors, and even the former dean was bothered. Sabi niya marami nagtatransfer. Baka sayang, kasi baka walang mag-aral. Dahil dadalawa po sections noong ako'y dumating, 2 sections sa first year, at pakonti na po ng pakonti yun Basta pagdating ng second year, third year, fourth year, in short, maliit lang ho yung community. Kaya sabi niya, baka walang gumraduate. And I talked to the former president of the university. Ang sabi ko po sa kanya, Ma'am, pwede ho ba ako magpag-graduate ng isa lang? Payag ho ba kayo na magpapagraduate po ako, hindi ho maramihan? Baka pwede ho, solo lang. At ang sabi ho sa akin ng former president, she gave me an assurance. Kahit isa lang yan, kung yan lang ang deserve, okay lang. So dahil po doon ay nakampante ako. At ang sabi ko sa Panginoon, tutulungan niyo ako along the way. Huwag niyo akong pababayaan at huwag niyo akong bibitawan dito. So, lahat po ng marami pong mga pagkakataon na even those whom we believe magiging abogado ay nag-transfer to other schools. Dahil po ang katwiran nila napakahigpit ko ho. Sabi nila napakahigpit. Mahirap to pa rin ang mga policies. Pero ang sabi ko sa mga students, these are not my policies. These are the policies of the Lord who have sent you here. Siya ang nagdala sa akin dito, siya nagdala sa inyo dito. Kaya susundin natin kung anong gusto niya. At ako po, sa aking puso, alam ko ho na maraming magiging consequences dito. Pero sa dulo, alam ko na kapag ang Diyos ang nagdala, ang Diyos ang nag-ayos, ang Diyos ang nagplano, alam ko pong sa dulo, maayos ito. Kaya hindi po ako nagkamali. Sapagkat sa kabila po ng mabigat na mga policies na pinapatupad, nabanggit ko ho sa Panginoon ito. Sabi ko, Lord, pag ba kami nagpag-graduate ng mga abogado, future lawyers ito, napakadelikado. Sapagkat katulad ng doktor na kasalalay rito, ang justice sa kanilang mga kliyente. Kami ba'y magpapagraduate lang ng basta magaling na abogado? Do we have just to train them?
Or do we have to mold them as lawyers with Christian values? Magiging magaling lang ho ba sila? O magaling na may takot sa Panginoon? At ang sinabi ng Panginoon, iyan ang mangyayari sa lahat ng mga gagraduate sa Bulacan State University College of Law. Sila'y makikilalang hindi lamang magaling na abogado, subalit mga abogadong kumikilala sa katarungan sapagkat kumikilala sa Panginoon. Kaya po, pag may nagtatransfer, tinatanong ako ng mga professors, ang sabi po nila, ayan, may nagtatransfer na naman. Sabi ko, hayaan niyo sila. Sapagkat, ang sabi ho ng Panginoon, yung ititira rito sa atin, yun ho ang para sa atin. Hayaan niyo po sila. At ang matitira po rito ay yung mga pinili niya na magdadala ng pangalan ng Bulacan State University College of Law bilang mga abogadong kumikilala sa Panginoon. Hindi po sila marami, subalit mabalasik po itong mga abogadong ito. Sapagkat hindi lamang magaling, subalit naroon ang pagkakilala sa Panginoon. At tulad nga po ng aking inaasahan, this time, dumating ang panahon na kapag po sila'y pumapasa sa bar exams, pagka po sila'y gumagraduate, this time hindi na po lamang ang nire-recognize ay ang kanilang professors. Naririnig po ni Bishop, number one that they recognize is our Lord. Alam po nila from the time that they entered the College of Law that they were there not because they are brilliant, not because they excelled, not because they passed all the requirements, not because we have chosen them. No, but because the Lord had chosen them. Ang Panginoon ang pumili po sa kanila and they now recognize it. At ako naman po sa aking abot na magagawa, gusto ko pong nagpapatuloy na kinikilala ang Panginoon sa buhay ng aming mga estudyante. Kaya po, naisip ko na bakit kinakailangang nagmamakaawa pa kami para magkaroon lamang ng a short time para magkaroon ng mga estudyante ng seminar o nagkakaroon lang ng pagkakataong makarinig ng salita ng Diyos kung kami may program. So ang ginawa po ng Panginoon sa akin, I was reminded, hindi ako kinakailangan ng hihingi ng limos dito upang ako'y marinig. This time, alam po ni Bishop that we have started last year na ang amin po mga first year students, we have included in one of our subjects, legal philosophy, not only time, but days. Days for our students to hear the words of God. At kasama po iyon sa grading system nila. Kaya po yung subject na yon hindi po kompleto pag wala pong grade na ibibigay si Bishop. Because they have to complete the subject. And ang sabi ko po sa mga estudyante, they just have to trust the process. They just have to trust God. At kung ano man po yung ibinibigay sa kanila, once they submit themselves, alam po nila na at the end ay mayroon pong katagumpayanan. Kaya po, purihin po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa na mag-aaral ng Bulacan State University College of Law, who are now lawyers and who are now not just a simple lawyer, but a lawyer with Christian values. Salamat po. Thank you very much. Thank you. Every time there is a testimony evening during the bonfire, I would hear new lawyers mention how Dean Nenet inspired them. Ano po? At and they also never hesitate to mention God in testimony. Ano po? Many of them would like to give up na.
Gusto nang huminto. But because of the inspiration, hindi lang po higpit kundi merong inspiration na naroon, Kaya yung po ang kanyang vision na talagang quality lawyers, at the same time ay merong character, ay pinapangyayari ng Panginoon. Mga kapatid, it is important for us to understand that it is not only Mary, it's not only Attorney Nenet, but all of us were positioned by God so that we can influence other people para itaas ang pag-asa. At sa lahat ng umaasa, hindi binibigo ng Panginoon, mga kapatid. Naniwala ho ba kayo doon? Ikaw, are you serving as an inspiration to the people around you? Are you serving as an inspiration to raise hope even sa iyong anak at sa mga bata? Kahapon ay nagkaroon tayo ng activity sa paaralan ng puso. And I see Dr. Chrisley Torio, yung aking anak si Caleb at yung kanilang team. Talagang pinagtsatsagaan niya yung mga maliliit na bata. At alam niyo po, last week kami po ay nagkaroon na natuloy na yung aming meeting with Secretary Angara. At amin pong minungkahi sa kanya na ipahinto ang paglalagay sa matatag curriculum ng tungkol sa comprehensive sex education, kung saan bata pa lang tuturuan ng mga iba't ibang mga bagay tungkol sa sex. In the name o nakatagong dahilan ay yung tinatawag na avoiding early pregnancy. And thank God, because Secretary Angara committed to us to review matatag curriculum and to allow us to help DepEd. Pwede bang palapakan natin ang Panginoon? Why am I saying this? Not only in the levels ni Atty. Nenet sa kanyang mga future lawyers, alam niyo po, yung sinasabi niya na marami umalis, pero ngayon po, mas maraming taga-Maynila pumupunta pa sa Bulacan dahil nababalita na sa Bulacan, hindi ka lang gagawing mahusay na abogado. Gagawin ka pang makadiyos na abogado. Pwede ba isa pang malakas na papuri sa Panginoon? This is the essence of the song of Mary. That after she has learned that she was put by God in this position to become an inspiration to raise the hope of the next generation, umawit siya. At ito nga po yung kanyang awit. At pati na natin yung kanyang awit, mga kapatid, mga minamahal, it speaks of her understanding of God na meron po siya. Kaya tinanggap niya yung kanya pong tungkulin. Naalala ko ang Psalm 102 verse 17 and 18. Basahin natin. Psalm 102 verse 17 and 18. Ang sabi diyan, He will respond to the prayer of the destitute. He will not despise their plea. And verse 18. Psalm 102 verse 18. Pakibasa nga po. Everybody, please read. For a future generation, that a people not yet created may... Yun po, Kaya, ang prayer po natin, mga kapatid, yung mga pag-i-invest ni Attorney Nenet, Sister Nenet, ay yung lasting impact nun, And it is already recorded in the history of the College of Law na merong anak ng Diyos na hindi nangimi na mapagtawanan, hindi nangimi na ma-look down. Ano ba naman to? Dinadala religion sa College of Law. And later on, they understand that it's not religion. It's about relationship. Alam niyo ho, ngayon sa pamamagitan niya, ay meron na tayo doong Kalakbay Counseling Center sa BSU College of Law. Pwede bang malakas na palakpak sa Panginoon? Kaya sila, Pastor TJ at ang Catalyst people natin, naroon po twice a week. Para yung mga estudyante, not only the College of Law, but even other colleges can come at ma-inspire at ma-guide. Mga kapatid, mga minamahal, do not allow ourselves na makain ng ating mga problema. Si Mary, she had a big problem. She was in a big trouble sapagkat nabuntis siya na walang maniniwala sa paliwanag niya. But she raised her hope upon the Lord. Hallelujah. At pagkaraan, sabi nga niya, from now on, the next generation will call me blessed. Why? Because she is a channel of blessing to the next generation. Ikaw,
Yan ang gusto ng Panginoon sa iyo. Sa mga pagsubok na dinadaanan mo, sa mga problemang dadaanan mo sa buhay, kapatid, kaibigan, sa nais ng Panginoon na ang buhay mo at ang patuto mo ay maging mabuting inspiration. Yan ay kung katulad ni Mary, meron kang malalim na pagkaunawa sa Panginoon. Ano po yun? Well, si Mary at ang kanyang pag-asa ay nakaangkla sa kanyang paniniwala sa Panginoon. Ano ang paniniwala niya sa Panginoon? Number 1, sabi po dyan, yung that God is mindful of people in humble estate. Yung kanya pong karanasan na na-realize niya, ako'y simpleng babae lang. Ako'y galing sa maliit na lipi. Pero ito, tinawag ako para bigyan ng magandang opportunity to become an inspiration to other. Yes, kapatid. Gaano mo mang inaaba ang sarili mo? Our God is mindful of the people na nasa laylayan. Can I hear another amen? Lalo tigit yung mga tao na kahit ano pang tagumpay na makamit, nanatili ang puso ay mababa ang loob. Kapatid, kaibigan, this was the experience of Mary. Ang sabi po, ano po, verse 46, my soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices with God, in God my Savior. Ano po? Siya po ay naniniwala na sa kanyang karanasan, siya man ay hindi kilala, siya man ay galing sa maliit na lipi, pero pinapansin siya ng Panginoon. Kapatid, kaibigan, nakatanaw ang Panginoon sa iyo tulad ni Maria. Ano man ang iyong pagmamaliit sa sarili mo, isuko mo na sa Kanya. And believe that God can do miracle in and through your life. Ano po? Pangalawa, she believes that God is a very personal God and He is engaged in generations. Hindi lang siya naglikha at pagkaraan iniwanan na niya. Hindi po. Pagkaraan niyang likhain ang lahat ng bagay, likhain ng tao, sinasamahan niya ang bawat yugto ng kanyang mga nilikha. Isn't that amazing? Na ang Diyos natin ay napaka-personal na Diyos. In fact, ang Pasko ay nagpapakita niya na ang Diyos ay nagkatawang tao. And namumuhay kasama natin. John, ano po, ang sabi po, chapter 1, verse 14. Ano po? And the Word became flesh. He dwelt among us. And we have seen His glory. Our God is a very personal God. Kasama mo siya at kalakbay sa makipot na daan. Hallelujah. At pangatlo po, mga kapatid, kaya po ganun katatag ang kanyang hawak sa kanyang mission to become an inspiration in raising hope of the next generation is because of her belief that the God she had is the God who is generous in providing for all generation. Ano po? Pati natin yung latter part ng kanyang awitin, yung po ang laman. Ano po? At sa last verse, verse 25, to Abraham and his descendants forever, just as He promised our ancestors. Na ang Diyos natin, ano po, katulad ni Maria, ay Diyos na bukas palad. How many of you believe na ang Diyos natin ay bukas palad? Can you hear another amen? Alam naman natin, in the past testimony of Dr. Nene Tuason, siya po ay batang-bata ay nagdalang tao. Ano po? At hindi na sana makakapag-aral dahil nabuntis na. Ano po? Pero dahil ang kanyang nanay at ang kanyang magulang continues to believe in her. At ang kanyang asawa, ano po, ay inilalayan siya. Ay nagtuloy siya sa kanyang pag-aaral ng kolehiyo. At nagtuloy sa pag-aabugas siya. At nagtuloy sa pagdodoctorate. Hallelujah. Never can she imagine, ano po, na yung kabataang babae na nadapa, na tumayo at nanangan at umasa sa Diyos, ay ilalagay pala ng Panginoon sa ganitong kalagayan na ngayon ay pagpapala sa iba. Can you hear that? Amen? Kaya ikaw, ano man naging pagkakamali mo, o pagkadapa mo, tayo. Sabi mo sa katabi mo, tayo. O baka kung natutulog, sabi mo, gising. Ano? At ikaw ay maging inspiration sa iba. Ano po? Kaya ang ganda ng kanta kanina eh. Where would I be if not for your grace? Where would I be if not for your mercy? That is the reason why Sister Nenet never offer an apology to declare the name of the Lord, even in the marketplace, even sa mga lugar ng mga abogado na many of them ay sobrang believe na sa sarili nila and they don't mention God that much.
Pero salamat sa Panginoon. But this is not only true in Mary, this is not only true in Sister Nenette, but this is also true to you and to me. Hallelujah. Ikaw, kapatid, huwag kang palamon sa mga problema mo at mga pagsubok. Iyong tanggapin tulad ni Maria ang gampanin na maging inspirasyon at makapag-angat ng pag-asa ng mga taong nakapaligid sa iyo at ang mga susunod na henerasyon sa iyo. Merong isang kanta and I would like to end. Sasabi doon, and may those who come before us find us faithful. And that is also the prayer of Maria. Ano po? From now on, all generation will call me blessed. Kaya, kahit may difficulty, dinanggap niya. Kahit may challenge, tinuloy niya. Because she had in her consideration not just her obedience to God, but also her desire to bless the next generation. Mga kapatid, would you like to become a channel of hope to other people? Nandiyan ho ba kayo? First, anchor your hope in the Lord. Second, do not hesitate to declare the Christ of Christmas. Please lang, huwag kayong makibati doon sa iba. Happy holiday! What? Refuse to greet people with happy holiday. Ours is Merry Christmas. Amen? Kasi sabi nila, kasi iba hindi naniniwala sa Christmas bayaan mo sila. Tayo naniniwala sa Christmas. Nandiyan ba kayo? Kaya, we should never offer apology. Kung paano Sister Nenette, never hesitated, never consider it, kumbagay, nakakaya na yung aking faith ay pangangalandakan ko. No. In her profession, hallelujah, she declared the Lord. Sa iyong pinagdadaanan, i-declare mo ang Panginoon. And as you declare the Lord, hallelujah, sasamahan ka lalo. Lililiman ka ng Espiritu Santo. Gusto mo ba yun? Can you rather amen? At syempre, pangatlo, intentionally look for people who needs the message of hope. Kami po sa Paris Broadcasting Company, we always say, ito ang radio station na naghahatid ng mensahe na nagbibigay ng impormasyon, ng instruksyon, at ng inspirasyon o ng pag-asa. Kapatid, kaibigan, can you be the bearer of hope like Mary? Tayo yumuko at tayo madalangin. Panginoon, maraming salamat po. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin.